Ebanghelyo ngayon, meron tayong tatlong mahalagang punto na maaari nating pagnilayan sa gabing ito. Una, it is about the existence of the devil. Alam nyo, napakaraming mga tao hindi na naniniwala sa realidad ng demonyo. Subalit, ang katotohanan ay napapansin natin sa ating kapaligiran ang maraming ginawa ng demonyo. Nandyan ang kasiraan sa magandang ginawa ng Diyos, nandyan ang pagkawatak-watak, nandyan ang pag-aaway-away, ang lahat ng ito ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito dahil ito ay angking katangian ng demonyo. Yes, the devil's work is to destroy, to divide, and to dissuade, and to deceive. No? So, apat pala ang kanyang palagiang ginagawa na kahindik-hindik upang ang plano ng Diyos ay hindi maisakatuparan. Una, yung tungkol sa pagsira ng magandang ginawa ng Diyos. Destroying the works of God. Kung napapansin ninyo, na ang nilikha ng Diyos ng sanlibutan, nilikha niya itong mabuti. Hindi naman bahagi ng plano ng Diyos ang kasiraan. In fact, the Lord God said, after He created everything, He looks everything that He has created and He finds it good. Sa makatuwid, mabuti ang ginawa ng Diyos. Pero anong nangyari ngayon? Saan nanggaling itong mga kasiraan ito? Ito ay ating masasabi na mayroong gumagawa, no? Mayroong nagpapasimuno sa likuran nito. At kanino ba natin ito biblame, no? Hindi mismo sa demonyo. That's the reason why the Word of God Himself wants us to be sober and alert, because the devil is prowling like a roaring lion, waiting for someone to devour. 1 Peter chapter 5, verse 8. At ito rin ang sinasabi ni St. Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 12. At ang sabi niya, our battle is not against human beings, but against the principalities and the powers that resides above. In the letter of John, 1 John chapter 3, verse 8, mismo ang evangelistang sa San Juan nagsabi that it was to destroy the devil's work that the Son of God has revealed Himself. See? Kaya, misyon ni Kristo na talunin at sirain ang ginawa ng demonyo na paninira sa magandang ginawa ng Diyos. Pangalawang katangian ng demonyo ay ang kanyang pagwawatak-watak sa mga mahal ng Diyos. To divide. Kaya napapansin natin na pinagwawatak-watak tayo. Ang bansang Pilipinas halimbawa, nagkahati-hati ng dahil lamang sa politika. Nagkahati-hati ng dahil lamang sa hindi pagsasang-ayon sa mga prinsipyo ng iba. Ang pamilya, pinagkawatak-watak. Maging ang simbahan ay pinaghati-hati. Lalong-lalo na kapag dumadating ang eleksyon, nagkakahati-hati, nagkakawatak-watak. Bakit? May mas mahalaga ba sa mga kandidato kaysa plano ng Diyos? May mas mahalaga ba kaysa politiko, kaysa nais ng Diyos para sa atin? Kaya mga kapatid, tayo dapat maging mapagmatyag at palaging handa upang hindi tayo mapanaigan ng kapangyarihan ng kasamaan na ang tanging hangad ay sirain, pagwawatak-watakin ang mga mahal ng Diyos. Pangatlong katangian ng demonyo ay ang kanyang paglinlang, to deceive. Naalala ninyo kung paano nilinlang ang unang nilikha ng Diyos.
ang unang tao, nilikha niya at kanyang pinayuhan na huwag kainin ang pinagbabawal na bunga ng isang puno ng kahoy sa paraiso. Pero dahil sa panliling lang ng demonyo, sinuway ng tao ang Diyos. Kaya yan din ang kanyang ginagawa ngayon. Nandyan ang panliling lang. Kaya nga ngayon sa ating panahon, naglilipana ang mga fake news dahil merong mga nag-uudyok sa mga tao na bagamat alam nila kung ano ang katotohanan, patuloy pa rin nilang tinatangkilik ang kasinungalingan. Madaling madadala sa panliling lang. Hindi sa isang tao, kundi sa isang demonyo na nag-uudyok sa mga tao na magiging instrumento ng kanyang kasinungalingan upang lumalaganap ang kasinungalingan imbis na ang katotohanan. Subalit pakatandaan natin na sa tuwing tinatangkilik natin ang kasinungalingan, tinatangkilik natin ang panliling lang, tinatangkilik natin ang kasamaan. Tumatalikod tayo sa katotohanan. Hindi tayo naninindigan kay Kristo na siya ang katotohanan. Pang-apat na katangian ng demonyo ay ang tinatawag nating to dissuade. Ibig sabihin, yun bang nililihis tayo doon sa tama. Imbes na ang ating tatahakin ay yung kung ano ang daan tungo sa katuwiran, tayo ay inihadlangan, inililihis, at pilit tayong dinadala doon sa ating kapahamakan. Kaya mga kapatid, mapagbantay tayo, mapagmatsyag tayo. Kaya mahalaga ang ating pagdarasal upang hindi tayo mapapanaigan ng kasamaan. Mahalaga na tayo ay manalig sa kapangyarihan ng Diyos upang hindi tayo tuluyang mailagay sa kanyang panliling lang. Mga kapatid, tandaan natin na ang realidad ng demonyo ay totoo. Kaya tayo pinag-iingat ng ating Panginoon. Pangalawang punto na gusto kong ating bigyan pansin sa ating pagninilay ay ang tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. The authority and power of Jesus over the devil. It was the mission of Christ to destroy the works of the devil. It was the mission of Christ to save us and to free us from the hands of the devil. And it was the mission of Christ to give us eternal life. The power is in Jesus. Kaya, dahil si Kristo ay anak ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa Kanya. At dahil dito, walang kapangyarihan na maaaring makapanaig dito, maging ang kapangyarihan ng demonyo. Lumuluhod ang demonyo kay Kristo. Kaya napapansin ninyo, sa ating Ebanghelyo, kilalan mismo ng demonyo si Kristo. At kinikilala niya na siya ang anak ng Diyos, siya ang Mesiyas na pinadala ng Diyos. At sila ay naninukluhod sa Kanya, natatakot sa Kanya. Dahil batid nila na wala siyang kapangyarihan laban sa Kanya. Kaya nga nagtatanong pa siya, ano ang gusto mo sa amin? Kaya mga kapatid, tandaan ninyo, maging demonyo kilala si Kristo. Kaya huwag kayong maging kampante sa sarili na kilala niyo ang Panginoong Hesukristo at kayo ay kaibigan na niya. Ang salita ng Diyos mismo ay nagpatotoo, mismong si Kristo nagsasabi, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa aking kaharian, kundi yan lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi dahilan o hindi yan garantiya na dahil kilala natin si Kristo, tayo ay Kristiyano, tayo ay nakakatiyak ng pumasok sa kalooban o pumasok sa kaharian ng Diyos.
Kaya pagsikapan natin na tayo ay palaging tapat sa mga lituntunin na inuutos ni Kristo at tapat na mga alagad niya upang tayo ay makakapasok sa kanyang kaharian at makikibahagi sa buhay na walang hanggan, magiging sa kanyang kapangyarihan. Bakit mahalaga ito para sa atin? Dahil ang kapangyarihan ito ang siyang magliligtas sa atin laban sa pag-uudyok ng masama, laban sa pag-uudyok ng demonyo. We will never be touched and we will never be subdued by the power of darkness when we are empowered, when we are empowered by the power of the Lord. And the only way that we can share in that power is to remain with the Lord, to be united with Him. Otherwise, hindi mo makakamtan ang kapangyarihan. Who are we to have that power? Wala. Dahil tayo ay limited individuals, limited creations, limited creatures rather. Wala tayong kapangyarihan. Subalit, dahil sa ating pakikiisa kay Kristo at sa pananahan ni Kristo sa ating buhay, dahil sa ating pananampalatayang tapat, pananampalatayang may pananalig sa Kanya, tayo ay nakibahagi sa Kanyang kapangyarihan. And when that happens to us, and when that union exists in us, nothing can touch us, nothing can destroy us, not even the power of darkness. Because whoever is in Jesus, whoever is united with Jesus, is assured of His protection, is assured of His love, is assured of His power. Yan ang sinasabi sa atin in Romans chapter 8, verse 39. Nothing can separate us from the love of God, not even the power of darkness. Kaya, manalig tayo sa Diyos, manalig tayo sa Panginoong Jesucristo, at manalig tayo sa Kanyang kapangyarihan upang hindi tayo mapanaigan ng kapangyarihan ng kadiliman. Panghuling punto, mga kapatid, ay ang tungkol naman sa kapangyarihan na inihabilin ng ating Panginoong Jesucristo. Nabanggit ko sa pangalawang punto ng pagninilay na ang sino mang nakiisa kay Kristo ay nagkakaroon ng pagkakataon makibahagi sa anumang meron si Kristo. When Jesus is in us, whatever in Jesus becomes in us. Kaya nasa atin ang lahat ng kapangyarihan ito. Ang kapangyarihan ibinahagi ni Kristo, una sa lahat, sa simbahan. He made it available for the church. Kaya the church has the power to subdue darkness. Kaya that's the reason why that when there are issues about morality in the society, the church will not just keep mum on it, about it. Ang Diyos, ang salitaan niya, ang simbahan ay nagsasalita tungkol sa immoralidad na umiiral sa ating kapanahunan because the church is the guardian of morality in the society. Kaya kapag mayroong kadiliman o kasamaan o inustisya, immoralidad na umiiral sa lipunan, ito ay tanda ng pananaig at presensya ng kadiliman. Kaya hindi maaring ang simbahan ay mananahimik dahil inihabilin sa kanya ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ang kapangyarihan upang labanan ang kasamaan. Kung hindi ito ginagawa ng simbahan, the church become remiss of its responsibility, towards society. Kaya, nagsasalita ang simbahan laban sa anumang uri na imoralidad o inustisya dahil ito ay pagsasalita laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Inihabilin ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ito sa mga apostoles at sa kanyang mga tagasunod. Ibig sabihin, sa Santo Papa, sa mga leaders of the church, sa mga kardinal, obispo, at magiging sa mga pari. Kaya, nandyan ang kapangyarihan.
kung paano ginagawa ng simbahan ang kanyang responsibilidad laban sa kasamaan, ganun din ang mga namumuno ng simbahan. But the church is not only limited to the leaders of the leadership rather. The church comprises the people of God. Kasama na doon ang mga alagad. Kasama na doon ang mga mananampalataya. Ikaw, ako, tayong lahat ay bumubuo ng simbahan. At ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Kaya, nasa atin ang kapangyarihan na supilin ang anumang uri ng kadiliman, ang anumang uri ng kasamaan. And that includes the devil, na ang kanyang tanging gawain ay sumira, magiging sanhi ng pagkawatak-watak, panliling lang, at sa paglilihis sa mga tao ng landas tungo sa kamalian. Yes. That is why in Mark 16, verse 18, the Word of God says, signs like these will accompany those who believe. They will lay their hands on the sick and they will recover. They will cast out demons in my name. They will cast out demons in my name. Signs like this will accompany those who believe. And the believers are not only the leaders of the church. The believers doesn't only refer to the Pope, the cardinals, the bishop, the priest. The believers are those who are baptized and those who accepted Jesus as their God, Savior, and King. These are the believers who believe in the existence of God, who believe in the power of God. Kaya, nasa kanila ang kapangyarihan. Nasa atin ang kapangyarihan. And mind you, brothers and sisters, you have the power to cast out demons. You have the power to drive out evil spirits. Kaya, bagamat sinasabi ng bagamat sa ating simbahan malinaw ang patakaran, when there are situations na may mga taong sinasaniba ng masamang espiritu, tumawag tayo sa mga experts o tumawag tayo sa mga those or authorized by the church, the exorcists, especially in the diocese. But you cannot wait for them, lalong-lalo na kapag nandyan ka na sa sitwasyon. Now, if you really believe and you have trust in the Lord and you lead a life that is faithful, holy and righteous, maaari mong gawin yan sa oras-oras at na yan ay kinakailangan. Kasi hindi mo lalong-lalo na kung nasa kayo malayo kayo, nasa sa probinsya kayo o nasa bundok kayo. Kailangan naman pupunta ka pa sa simbahan, pupunta ka pa sa diocese kasi nandoon ang exorcist. While we ought to follow what the church said, pero kapag kailangan, kung ikaw ay nananalig at naniniwalang namumuhay sa katuwiran at kabanalan, remember what the Lord said in Mark 16:18. Signs like this will accompany those who believe. And that faith will make the devil tremble. Kasi ang kapangyarihan iyan ay tiyak na mangingibabaw. The same power that the Lord used to drive evil spirit during His time, the same spirit is present every time we invoke it in the name of Jesus. Kaya sa pagpapalayas ng masamang espiritu, sa pagpatong ng ating kamay, sa pagpapagaling ng mga tao, ginagamit natin ito sa pangalan ni Jesus. Because we are using and invoking the power of Jesus. Kaya mga kapatid, tandaan natin na nasa atin ang panig ang Panginoong Diyos. Nasa gitna man tayo ng kapigatian, nasa gitna man tayo ng pagsubok, nasa gitna man tayo ng giyera laban ng kasamaan, tandaan natin, walang makakapanaig sa atin kapag tayo may tiwala at pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay palaging sumasa atin at walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kaya harinawa, patuloy tayong mamuhay sa katapatan at pananampalataya sa Kanya at tumaasang ang katotohanan
at ang katwiran ay palaging manaig sa ating hilipunan. Magandang gabi sa inyong lahat.